Sa ating last week ni Pastor Troy, yung pagmamahal natin sa ating pamilya was the physical family natin as well as our church family. Ito ay pagsunod doon sa nais ng Diyos. Nag-try sa akin din yung sinabi ni Pastor Troy na yung tao na nilagay ng Panginoon sa buhay natin ngayon, yan yung gusto ng Panginoon na mahalin natin. So, parang hindi natin gusto isa't isa. Di ba? Kasi si ganito, si ganito, wala kang kumain. Di ba? Pero, nilagay tayo ng Panginoon sa bundong ito ng ating buhay so that we can learn to love one another. So that we can learn to love God all the more. As we know, hindi madaling bagay yung pagmahal. Diba? Pero, patuloy tayo umasa ng pagmamahal na nagmumula sa Kristo. Yun yung mag-enable sa atin for us to love as Christ loved us. Pag-aaral po natin po ngayong mga guys na magandang po, love the righteous. Ano ba yung ibig sabihin na mahalin natin yung mga matuwid? Sino ba yung mga matuwid? Several years ago, sa usapang political, diba? Merong tinatawag na daang matuwid. Matuwid ba yung daan? Di ba? O paliko-liko. Pero ano ang ibig sabihin nung mahalin natin yung mga matuwid? Kaya natin ito ang gagawin. So, binasa ni Kuya Joseph po yung ating passage po for this morning, which is in 1 John chapter 5, verses 1-12. So, ilang po mga katanungan para po sa ating pag-aaral this morning. Unang tanong, sino ba yung matuwid? Usually kasi pagka sinabi, matuwid yan. Para sinasabi natin na, hindi siya nagkakasala. Ayan yan, banal-banal. Every Sunday, nandun sa church, ganyan. Pero dito sa verse 1, malinaw na sinabi po ni John, kung ano ba yung characteristics, ano ba yung criteria, pagiging isang matuwid na tao. Sabi niya, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. And everyone who loves the Father loves whoever has been born. So, nung isang araw may nagtanong sa akin na, bakit yung, pasensya na mag-name-drop ako, bakit yung Iglesia ni Cristo? Diba? Church siya na sinasabi nila na ang founder nila si Jesus Christ. Pero ba't hindi sila naniniwala kay Jesus Christ? Diba? So, the irony of it, na parang, oo, tapos sinasabi niya yung katuruan niya na nagaling sa Bible. Bakit sinasabi niya na hindi siya Diyos, hindi siya Diyos? So, when we say that Jesus is the Christ, ibig sabihin, ito yung naniniwala, naninindigan, handa kang makipaglaban, handa kang makipagpatayan, sa paninindigan na si Jesus Christ ay Christ, diba? Christ meaning siya yung tagapagligtas, siya yung itinagda or itinadhana na magiging hari, mag-ahari sa atin. And dito sa verse 1, describe ni John yung mga matuwid bilang una, naniniwala kay Jesus Christ, na siya ay anak ng Diyos. Okay? So, hindi sapat na naniniwala tayo kay Jesus. Kasi may mga grupo na naniniwala sila kay Jesus, pero hindi nila kinikilala si Jesus. God, they do not recognize Jesus as Savior. They do not recognize Jesus as God Himself. So, dito sa verse 1, ang mga matuwid, masasabi natin na una, may faith, diba? Believes. I-explain ito sa atin yung equation na yung believe na to, ito yung believe na yung handa kang kayuan. Katulad sa inyo na yung upuan, diba? Nung nakita niyo yung upuan, tinesting niyo ba yan? Stress test niyo ba yan? Tingnan niyo ba for strength of materials? Diba? Hindi niyo siya tinesting yan. Nakita niyo yung upuan, baka tinupuan po. Diba? Meron kayong pananabi, meron kayong paniniwala sa upuan na sasaluhin niya kayo, hindi niya kayo bibigyan. Never gonna give you up, never gonna diba? So faith is like that, diba? Yung belief dito, na yung paniniwala, hindi lang siya acknowledge, naniniwala ko na Jesus Christ, but yung belief na that affects your life. Diba? So, ang unang component ng isang matuwid is meron siyang faith. Pangalawa, meron siyang love. Everyone who loves the Father, diba?
At hindi lang siya basta yun, oh, I love God, di ba? Lagay mo sa Facebook status mo na, I love God so much. Pero sa bahay, nakaaway ka. Diba? Everyone who loves the Father loves whoever has been born. So, mahal mo yung Diyos, pero at the same time, mahal mo din yung kapwa mo. Mahal mo yung mga kapamilya mo. Mahal mo yung mga kapamilya mo. Pangatlo, meron siyang obedience. Kasi, everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. Mahirap ito. Yung part na yun. Yung part na yun to love God, mahirap na yun. How much more, dadaga mo pa yung loves whoever has been born of Him. Diba? So, obedience. May kasamang pagsunod. So, ano ba ang implications ng pagiging matuwid? Ano yung, meron ba siyang benefits? Meron ba siyang may tutulong sa atin? Sabi dito sa verse 4, pinasa natin din here, everyone who has been born of God overcomes the world. Overcomes the world. So, ibig ba sabihin, kapag natuwalan ako, mag-aaral na ako ng 10 million. Ready na ako for 10 million sa 2028 sa susunod na Olympics. Wala pa. Hindi pa yung nahanap. Ito nga, di ba, nung nanalo si Yulo, parang naglabasan sa video, parang, ay, sana pala. Tinuloy ko nung bata ako, nagpabitin-bitin ako sa loob ng jeep, di ba? Paikot-ikot ako. Sana pala, tinuloy ko. May 10 million na ako ngayon. 24. 34. Diba? 34 million ka na ngayon sa hindi na meron akong nalin na ganit. So, anyway, hindi yan masama. Yung ba yung ibig sabihin kung overcomes the world? Kasi actually, this verse has been misquoted many times. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka matatalo ng mundo. Diba? Lahat ng gagawin mo ay magtatagumpay. Yung ba yung ibig sabihin on? Ang overcomes the world dito, hindi ibig sabihin dito na hindi ka na magkakaproblema. But the world here, remember, yung sa previous sa pag-aaral, I think that is with si Pastor Trey ang nagturo dito sa atin. Na yung world dito na tinutukoy is yung world system. Yung kalakaran ng mundo. Na kapag kasi namin na hinahin ka na ng mundo, na yung, ano ba yung sistema ng mundo? Sinasagot natin yung magulang natin. Kapag sinabihan ka maghugas, nagtatagog ka. Yan. Yan. Yan yung mga gawain ng mundo. Bakit kailangan magtabog? Kasi kailangan i-express mo na yung sarili. Sigurado ka, di ba? Wala akong natutunan na gano'n, di ba? So, yung overcome the world, here means na pagtagumpayan natin yung mga ganong klase sistema na actually ay pinaperpetuate po or pinapadagana po ni Satan. Na ang gusto ni Satan is for us to rebel against authority. For us to rebel dun sa yung natural na nilagay sa atin ng Panginoon for us to see. So yun yung kailangan natin i-overcome. Balikan natin yung isang sinabi natin ikayosunit. Righteousness, justice. Ano yung ibig sabihin ng ikayosunit? Ibig sabihin, kung ano yung tama sa paningin ng Panginoon. So righteousness does not mean na hindi na tayo magkakasalan. After all, tao tayo. We are children born of sin. May sinful nature po tayo. However, it means po sa tulong ni Jesus Christ, napagtagumpayan natin. Actually, napagtagumpayan natin ni Jesus Christ ang kasalanan sa buhay natin. Problema lang sa atin, pagka nakakita tayo ng sinasabi natin, ay, tawa lang ako, kanina, ako. Yun din. Bumibigay na tayo agad sa kasalanan. Yung kwento, meron isa kaming kaibigan na pastor, nilapitan siya ng isang pastor din na friend na nahulog sa sexual immorality. Tapos, sinabi niya sa kanya, nung pinapagalitan, nung kinokorek siya, kaibigan namin na pastor, sabi niya, hindi ka ba nagsisisi sa
ginawa ko. Sabi niya yung Pastor, kasi andyan na yung patuka, kung saan lumalapit. So sabi niya sa bakit manok ka ba? Diba? Manok ka ba na tingin mo dyan sa patuka? Hindi. Binigyan tayo ng Panginoon nakakayanan to say no. And, ang tawag doon, pangilin lang yun actually ni Satan. Sinasabi na hindi mo kayang labanan yung kasalanan. Pero, sinasabi dito ng Panginoon na sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang ginawa sa atin, ginawa niya on the cross, He made us He made us righteous sa paningin ng Panginoon. Na, ibig sabihin, wala tayong yung gagawin natin or hindi natin nagawa, hindi yun yung basihan for us. Para sabihin ng Panginoon na righteous ka. Kundi yung ginawa ng Kristo para po sa atin. So, paano natin malalaman kung kabilang tayo dun sa mga kapit? Dito sa verse 5, who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? So, umikot actually yung reasoning dito ni John. Ang mga nagtatagumpay laban sa mundo, meaning yung kasalanan, at yung kamalian na nire-represent Satan sa mundo. Ang mga nagtatagumpay dito is yung mga naniniwala kay Jesus Christ. Si Jesus ang anak ng Diyos and therefore siya. So kung kasama tayo sa mga taong ito, pwede tayong maging panatag. Sinabi natin kanina. Pwede tayong maging panatag na kabilang tayo sa matutuloy. So, ibig sabihin ba, kapag matulog ka, hindi ka na nagkakasala? Again, hindi. We can still make mistake. Pwede tayong makasakit sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay. Pwede tayong magkamali sa ating mga decision. So, paano natin mamahalin yung mga matubig? Kaya na nagtuturo ko siya. Ito sa kanya pong sulat. Sa mga believers at Ephesus. So, tatlong katotohanan po ang ating pag-aaralan for this morning. Ang una, yung katuwiran natin or yung righteousness natin, nakasalalay sa buhay at sa condition ng Jesus Christ. Kailangan po natin ito. And I believe na alam na natin yan. Alam na natin yung pastor. Alam mo na po yan. But we need to remember na ito yung pinatotohanan po mismo. Kung sa verse 6, baka nandito kayo kanina, ano ba ibig sabihin ng water? Tapos ilang ulit na sinabi ni God. This is he who came by water and blood. Sino ba yun? Christ. Ano ibig sabihin ng not by the water only, but by the water and blood? Bakit kailangan may water and blood? Because and the Spirit is the one who testifies because the Spirit is true. So ano ibig sabihin ng tatlong elementong ito? Spirit, water, and blood. Ito yung tatlong bagay na nagpapatunay kung sino talaga si Jesus Christ. And these elements, two of them are symbolic. Water refers to yung baptism of Jesus Christ. Naalala po niyo na si Jesus kung pinapay siya. Diba? Punta siya sa ilog Jordan. Lumapit siya kay John the Baptist. Sa pinsan niya. Tapos sinabi na ako baptisman ako. Sabi ni John, ako nga dapat ang baptisman ako. Pero sabi sa kanya ni Jesus, ito yung nakatakda. So, kailangan natin kaya mangyari ko. So, nung lumubog si Jesus sa tubig, pag-akit niya, ano nangyari? Basa siya. Siyempre, nabasa siya. Diba? Diba meron nagsalita na boses? Sabi nila sa Matthew 3, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well." Yun yung unang testimony. Kasi ang natinuturo ko yun, yung water na yun, talks about the baptism of Jesus Christ. Kung saan pinatotohanan ng Diyos mismo na si Jesus, kung sino siya, na hindi lang siya basta tao, but He is the Son of God. Blood naman refers to the death of Jesus Christ. Siya ay pinako sa krus, at siya ay huling nabuhay. Pero ang purpose ng blood na yon is naalala natin yung pagpatay ng mga tupa sa Old Testament. Kailangan dumanak ang dugo, yung tupa,
Tapos, i-receive dun sa, sa yung tawag na, yung taas yung takip ng Ark of the Covenant, yung tawag ng verse 15. So, i-receive yun para matakpan yung kasalanan ng buong sambayanan. Yun po yung purpose ko mo, pagkamatay. We'll talk about that. Spirit naman, tumutukoy dun sa ministry of the Holy Spirit na ipahayag kung sino si Jesus Christ sa atin. So dito sa mga verses na ito, pinapaalala ni John sa mga believers sa Ephesus kung sino si Jesus na pinaniniwalaan nila. Siya ay tunay na Diyos na nabuhay, namatay, at muling nabuhay. Mapatuhanan ang matututunan natin dito, totoo yung ginawa ni Jesus para sa atin. Hindi siya nakakakalang, hindi siya, kasi yun minsan ng mga tao sa Bible, it's a book of mythology. It's a sinaulang literature. Pero hindi siya kwento-kwento lang. Actual na nangyari po ito. Tunay na history. So, bakit po ito na pinapagawa ng mismo ni Yahweh? Yung ating so, ano yung sabihin ko nito para po sa atin? Yung sabihin tayo dito para sa atin, mas may confidence tayo. Na yung righteousness na binigay ko sa atin ng Panginoon, hindi siya basta-basta nawawala. Hindi siya nagkasala ko. Nasira ko yung sinahin. Tapos nagalit ako kay Mami. Sinagot ko siya. Dahil hindi niya binigay yung paborito kong udang. Nagalit ako sa kanya, nagtampo ako sa kanya. Baka nawala na yung salvation. Hindi na ako anak ng Diyos. Hindi siya gano'n. Hindi siya nawawala. Mas may confidence tayo sa righteousness na ibigay ni Jesus. Kasi ang nagpapatawa mismo nito, isang Diyos. Yung pardon, presidential pardon, binibigay once a year, usually during Independence Day. Binibigay siya ng presidente sa mga inmates na matagal na nakakulong. Tapos, yung meron silang good conduct record. So, for several months or years, nagpakita sila ng magandang asal sa loob ng tulungan. So, pipirmahan ngayon ng presidente na, sige, bibigyan kayo ng pardon. Ibig sabihin, pwede na kayong lumaya. Isipin niyo lang kung kunyari biglang sabihin ng presidente, I changed my mind. Hindi pa lang, kulang pala ako sa tulog nung pinirmahan ko yun. So, balik ka na lang ulit sa tulungan. Tawag ito, nangyayari dito sa bansa po natin. Diba? May mga pardon, may mga amnesty na biglang binawi. Diba? Kasi ito nagpalit yung administrasyon. Hindi kita gusto eh. So, yun. Ganun na lang. Diba? Pero, maganda po dito sa atin, ang Diyos, hindi ko siya gano'n. Hindi siya pabalik-balik ko ng isip. Hindi siya katulad ng panahon natin na araw. Diba? Hindi siya gano'n. Yung sinasabi dito na yung testimony, preaching the testimony of men. Sinasabi ni John, kung natanggap nyo yung lahat ng kinuwento namin ng kay Jesus, kami bilang mga witnesses, eyewitness ni Jesus, kasama ni Jesus na lahat sa mundo. Diba? Oo, tinanggap nyo yung lahat ng iyon. Pero, mas mabigat ang patotoo, yung testimony ni God. The testimony of God is greater. Bakit importante na malaman natin yung katotohanan nito? Kasi una, pare-pare makita tayo ng righteousness hindi nakasalarin sa ginawa natin. Or hindi natin gagawin. Or hindi natin nagawa. I used to think na mas mamahalin ako at i-bless ako ng Diyos kung gagalingan ko sa ministry. Batin ako dun sa point na yun. Na on Sunday, meron kami dating 3 services. So, worship once sa umaga, 8 a.m., worship 2 ng alas 10, tapos vesper service na 5:30. So, kung pupunatuhin ko yun, hindi ko mas i-bless ako ng Panginoon. Tapos, kapag nagkakasala ako, pupunta ako sa prayer meeting tuwing Wednesday. Na gagawin ko lang, yung pagkakasala ko, piling ko, tatakpan ko ng mas maraming gawain. Pero, sa totoo lang, nakakapagod ko yun. Nakakapagod yung ano yan. Kasi every week nagkakasala na ako eh. Eventually, napapansin ko na nawawala na yung paggustuhan kong turo sa iba. I was going through the motions. I was going through
choir, I was going to the music team, I was going to Sunday school, I was going to youth fellowship. Lahat yun pinagdadaanan ko na. Pero at the end of the day, pagdating ng Sunday, pagdating ng English, mas pagod ako kaysa sa big Sunday. It became all about me, and myself, and me again. Kailangan pa naman tayo palagi na ginawa ni Jesus para sa atin. Para hindi tayo mag-isip. Matuto tayo na i-share si Jesus Christ sa iba. Kasi itong gusto niya para sa atin. Na huwag natin ipagdamot si Jesus Christ. Pangalawa, we need to learn about this. Kasi ang panahon natin ngayon, madaling magpalaganap ng ibang pangkatulungan. Panahon ngayon, mas mataas yung emphasis dun sa self. Learn to love yourself is the greatest love. Kaya madaling mga humaling sa atin sa mga ideas, kaya katulad ng sa yung alternative gender identity. Search mo sa sarili mo, baka hindi ka talaga tunay na lalaki, baka kotse ka, baka I identify myself as a motorcycle. I'm an e-bike. Kailangan mo natutulog palagi mag-charge. Diba? Or tawag ito, hindi natin ito masyadong nakakalata. Pero yun nga, yung pagbalik or hindi nga pagbalik. Yung resurgence na tinatawag ng Gnosticism. Na ang buhay Kristiyano is all about light and dark. It's all about Old Testament, New Testament. It's about Moses, Jesus. Hindi ganun. Hindi yun yung dualism na tinuturo ng Bible. Pero madali siyang sakyan, madali siyang, ganyan. So, madali siya, hindi madali siyang i-accept. Kasi, especially kapag ang kasuruan, walang hinihingi sa atin. Na, yung sinasabi na count the cost. Na wala kang gagawin, ganito lang. Ang dali-dali pabulol talaga. Prosperity. Na kapag maniwala ka lang kay Jesus, kaganda ang buhay mo. Hindi ka magkakasakit. Hindi ka, magbigay ka sa church para pagpalain ka pa ng mas marami. Pero baka sinabi na, not a seed in your pastor. Sabi sa akin na, so, pastor, bigyan ka na ng cellphone para pagbalik sa akin, meron na akong iPhone. Dati ganun. Pero sa maniwala ka hindi mga churches na bless na si pastor ng maganda kotse para bibigyan na kayo ng Diyos na dalawang kotse. Pero na nagsabi na, kailangan pag nakita tayo, pupututan mo ako, nakasakay ka sa isang BMW. Hindi ako dedicate ng second hand na kotse. Diba? Hindi blessing sa Panginoon na second hand. May chopper pa, di ba? Pagpastor na. Bakit yung gawin yun? Mag-quote ka ng mga Bible verses, madalas wala sa context, sa samahan ng ilang mga ideas na magandang. Hindi nga wala na tayo sa kapatuhan. So we need to panghawakan po natin yung katotohanan na pinatotohanan hindi lang basta ng mga tao. Kasi madaling gamitin ng Bible for self-serving purposes. Kaya mag-ingat tayo, panghawakan natin ang katotohanan ng Jesus. Siya ang Diyos. Siya ang source ng ating pag-ibig. Pangalawa, patapatan ng Diyos ang pundasyon, yung foundation ng ating pong kapagitan o righteousness. Sinabi ni John, whoever believes in the Son of God as a testimony in himself, ano yung testimony na yun? Yung patotoo ng Diyos tungkol kay Kristo. Whoever does not believe God has made him a liar. Ginawa pang ang sinungaling ng Diyos. Sinabi ito ni John as a direct challenge sa mga Gnostics ng time na yun. Na tinuturo nila at pinipili nila na ina-analyze si Jesus ayon sa kanilang gustong, yung gusto nilang interpretation.
lagi din natin sinasabi dito, i-emphasize na tayo yung dapat mag-adjust dun sa sinasabi ng Bible. Hindi yung Bible yung mag-adjust sa atin. Pero, hindi na lang until this time, marami po nagtuturo ng mga katuruan na in-adjust na nila yung Bible to suit kung ano yung gusto nila. Sabi pa ni John, pinapalabas ng mga tapang ito na sinungaling ng Diyos. Whoever does not believe God is being believed here. Pero katotohanan, hindi nagsisinungaling ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya makakaasa tayo ng totoo yung Bible. Kaya pwede tayo maging panatag. Pwede tayo maging kalma sa presensya at sa mga pangako ng Diyos. Nag-agree din si Paul, sabi niya dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 12 to 13. When endure, you will also reign with him. If you deny him, you also will deny us. We are faithless, galing at all. He remains faithful for he cannot deny. Kahit na tayo, hindi maging faithful sa Panginoon, nananatili siyang faithful po sa atin. Kahit na hindi tayo maging tapat sa Kanya, nananatili tapat ng Diyos kasi ito po ang pinaka-deeper. It's important that we know the true nature of God. Kasi ang mundo, pipiliin lang kung ano yung gusto nila. Sasabihin nila, oh, God is love. So we should never na there won't tayo mag-away. Dahil dapat ito bashing. Pero kaya tayo nagsasabi na mali yung katuruan na yan kasi ang gusto mo lang sa katuruan yan, kung ano yung gusto mo. Pinakalimutan natin that God is holy, that God is justice, God is righteousness. Paparusahan ng Panginoon yung mga masasama, hindi sumusunod sa kanya. Mahal ng Diyos ang lahat. Kaya kung imposible ba yung prayer ko, ayaw ng Panginoon na makakaya na. Hindi ko ito. Sabi dun sa isang libro, title is Erasing Hell. Diba? Kapag ang Diyos ay, yung Diyos na walang pinipira mo, hindi siya mapagmahal ng Diyos. Kasi ibig sabihin, tinotolerate na lang kung ano yung mga caprice niya. Tinotolerate na lang yung caprice natin. Napakalan niyo po itong weekend, yung, ito na naman tayo sa mga vlogging natin. Lolo in the Kid. Lolo in the Kid, si Joel Torre. So, merong isang lolo na nagpapalaki siya ng apo niya. Tapos, medyo scammer sila. So, ayoko medyo spoil yung lahat. Pero, dumating sa point na si Lolo, inaano niya na tama ba yung pagpapalaki ko sa character? Na, oo, we are living the life na gusto namin in freedom, in total freedom. Pero yung bata hindi siya nag-aaral. Yung bata, nade-deny siya ng future na mas okay sana, mas stable. Na hindi sila nagtatago kasi may mga naghahabol sa kanila. Diba? Dahil scammer na siya. So, parang ang Panginoon natin, di ba? Ang maganda sa Panginoon natin, eh, hindi lang siya puro love. Hindi niya ito-tolerate kung ano yung gusto natin. Especially dahil yung gusto natin, madalas, hindi nagpapahamak sa atin. Gusto natin, kasi God yung nag-a-adjust to our own terms, hindi tayo yung mag-a-adjust. Yeah. Gusto natin ng God na kasya dun sa bulsa mo. Gusto ko ng God na pocket-sized God. God, I need help. Send me some money right now. Transfer to my GCash. Diba? Gusto natin ng God na gano'n. Ni-expect natin na hindi na natin tayo. But that is not a God. That is an idol. That is a small God. Tandaan natin ang katotohanan na dahil lang yung gusto ay palitasan natin. So yung nangyari kasi tapat at matuwid yung Diyos ko na sinasabi natin. Ano yung sabihin ko dito for us? Makakaasa tayo na dahil kay Kristo, kapag-tagumpayan po natin ang kasalanan sa buhay. Pagkatagumpayan natin yung kasalanan na humihila sa atin, kapalayo kay Kristo, pwede tayo manatili sa pagsunod sa Kanya. Sabi po dito sa Matthew 11, madalas sinabi natin ito na, come to me all the labor and everything. That will give you rest. Lord, pagod ako. Ano sabi dito sa Matthew 11?
I will give you this. Totoo naman na ang Panginoon nagbibigay siya ng kapansanan. Pero kailangan lang po natin linawin na yung context po ng verse na ito, tinutukoy dito ni Jesus yung burden na ginagawa ng mga Pharisees na kailangan para maging righteous ka sa Panginoon, magdasal ka ng ganito, magbigay ka ng ganito, mamuhay ka ng ganito, i-deny mo yung sarili mo ng pagkain ng ganito. Gusto nila na may mga ganun kasi silang sentence. Pero sinasabi ni Jesus, hindi mo kailangan lahat yan, kailangan mo lang sumunod sa akin. Kaya din sinabi ni Jesus na, for my yoke is easy and my burden is light. Problema pa lang kasi sa atin. Gusto natin ng benefits ni Jesus, pero ayaw natin ng kita. Parang membership card lang. Kailangan ko i-swipe yung reward. Gusto natin i-ganun lang. But Jesus said that the cost of obedience, yung pagsunod sa Kanya, the cost is paid. Pero ang assurance na meron tayo, binayaran niya na yung cost, kailangan sumunod na lang tayo. Kailangan sumunod tayo. So ang point ni John is, yes, pwede tayo actually tumanggi sa kasalanan. Sabi dito ni John, 1 John 5:24, for this is the love of God, that we keep His commandments. Ibang commandment ng Panginoon. Huwag na natin sabi sa luhin yung 10 commandments. Kasama isa lang natin. First commandment is, love the Lord your God, with your heart, mind, with your soul, with your strength. Pangalawa is, love your neighbor as yourself. Yun lang yun. Yun lang yung pangawahan natin. Actually, sinasabi ni John, simple lang naman. Simple lang. Mahirap yan. Love your neighbor as yourself. Pero simple lang yan. Sinabi niya, His commandments are not burdensome. Ito yung direct na reference dito sinasabi ni Jesus. Na hindi ito katulad ng mga pariseo na magdasal ka ng 10 ganyan. Oo. Hindi ito katulad na magbigay ka ng ito kalaking indulgensya sa church demonia. Diba? Hindi yung magbigay ka ng ito kalaking donation sa iglesia ni Church. Diba? Pwede tayong manatili sa pagsunod kay Jesus kasi hindi komplikado yung pagsunod sa Kanya. Ang pinakabatayan lang, ang basis ng tinitipan sa atin ng Panginoon, kung yung pagsunod ba natin sa Kanya, may pagmamahal o out of obligation. For example, inutusan ka sa bahay. Inutusan ka ni Mama. Inutusan ka ni Mama na lalabas lang siya. Pakilabhan yung nandun sa washing machine. Tapos sinabi mo na, opo Mama. Mabait eh. Opo Mama. Uwian mo ng pasalubong ha. Tapos, ayun. So, tayo eh. Sabi mo, titingin lang ako sa Reels sandali. Tingin lang ako sa TikTok. Uy, si Tita Tess, nagpagong Reel. Uy, may bagong Reel ulit si Tita Tess. Pinalo mo na si Tita Tess. Pinart mo na lahat ng Reels. Tapos, tingin mo, alas 4 na ng hapon. Diba? Tapos, dadating yung nanay mo, lahat na nang gagawin. Putos ko, ako na nang gagawin. So, the next time na mangyari yun, parang, yung, minsan, nag-open tayo out of obligation. Na, gagawin na natin yun kasi ayaw natin na magalit sa ating. Kasi mo yun ako kunyari, pupunta ka sa labas, diba? Pupunta ka sa Unita, ibili ka, tapos, ay, hindi na ako mag-helmet, diba? Kasi magugulo yung hair ko. Tayo na Unita, pumormo ka. O pupunta ka ng JJS. Tapos hindi ka nag-helmet. Tapos may pumaka sa'yo. Wala lang. Pwedeng sumakay. Price kaya pala yun. Hindi. Kaya ka pinara kasi wala kang helmet. Kaya tayo na susot ng helmet kasi ayaw natin mahuli. Hindi dahil sa baka may mangyari sa'yo. Hindi siya dahil sa gusto natin umuwi ng safe sa bahay. Kahit napapunta lang tayo sa lugar. Diba? So,
yung to obey out of love is na gagawin ko to kasi mahal kita. Pag lalabang kita, lalaban ko na yung mga labahin sa bahay kasi alam mo pa. Ako na nga yung magluluto, ako na maghuhugas. O ako na yung maghuhugas kasi nagluto ka na. Diba? So, hindi po rin sabihin na, kumbaga parang, minsan yung mga anak natin, yung mga anak natin, inuutosan natin sila, hindi nila ginawa. Tapos sasabihin sa atin, Mommy, I love you. Pigilan mo ako. Diba? Hindi, dito sa example na ito, diba? Hindi sa patagdag, kailangan may obedience. Kailangan may pagsunod. Sinasabi dito ni John that love and law are actually complementary. Hindi totoo na dumating lang si Jesus, puro love na, wala na ito. Hindi totoo yun. Hindi totoo na sinilang ni Jesus ang law. He is the fulfillment of the law. Kaya si Jesus nandito para magawa natin na sundin yung law ng may pag-ibig, not out of obligation. Na hindi natin susundin yung law, thinking na, ay, mas patanggapin ako ng Panginoon, mas i-bless niya ako kung gagawin. Hindi. Susundin natin yung law kasi mahal natin. So, panghawakan natin ng katotohanan that Jesus is our righteousness para ma-overcome natin yung kasalanan sa buhay. Manatili tayo ng obedience. Pangatlo, ang katwiran na bigay ni Jesus Christ actually gives us life. The righteousness that Jesus Christ gives us eternal life. Actual life. Literal na buhay. And one of the best things na binigay sa atin ng Panginoong Jesus, kung niligtas niya tayo is, binigyan niya tayo ng buhay. Applicable sa atin yung tanong na, para saan ka bumuha? Para mag-aaral? Diba? Para saan ka, bakit ka nag-aaral? Para yumaman? Diba? Pero para saan yung kayamanan mo? Kapag namatay ka, hindi mo naman mag-aadala yan eh. Diba? Kung naging sikat ka na influencer, meron kang 30 million followers, 30 million followers sa TikTok mo, diba? Lahat yan mawawala yan sa isang iglap lang, diba? Para sa marami, ang buhay, pag pinanganak ka, lalaki ka, tatanda, mamamatay. Kaya nga, kailangan i-enjoy yung lahat ng ito. Kasi, ayaw mo ma-miss out at the moment. Kasi kailangan ma-enjoy mo yung lahat. Pag namatay ka, wala. Diba? Sabi ng kaibigan namin, yung several weeks ago, 2 weeks ago, nagpunta kami sa dedication. Tapos sabi niya, maintindihan naman ako ng Panginoon, no? Pero gusto ko naman actually dumating ang pandemya. Pero iniisip ko din, Lord, sana muna, gusto ko ma-enjoy mo din ako. Diba? Pero yun nga, parang naiintindihan naman tayo ng Panginoon, mag-feel that. Ang maganda naman sa Panginoon, does not judge us sa ano yun. Itong batang yun. Diba? Pero, we need to move our emotions mula dun sa yung kung ano yung meron tayo dito sa mundo natin. And we need na ituon yung ating pong mata. That He alone can fulfill everything that na-enjoy mo nga yung bawat sandali ng buhay nito. Pero, dadating yung time na magsasawa ka. Isipin mo, para sa pwede lahat ng ito. Kumamatay din natin. Sinisikap ng tao na magkaroon ng meaning buhay. So, magpapakabait, tutulong sa iba, and the most na meron kong iiwan na legacy. Pero ang Kristo, we have a definite purpose and we have a definite destination. Alam natin kung saan tayo pupunta. Kung kanino tayo pupulutin. Kahit matay tayo sa mundong ito, alam natin kung saan tayo makakapit. Then, isang Kristo lang. Kaya importante yung namin natin yung pagkatutuhanan na ito. Sabi dito, this is the testimony. God gave us eternal life. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life.
whoever doesn't have the Son of God does not have life. Kaya dapat burden sa atin na kapag yung tao sa paligid natin, hindi nila kilala sa Kristo. I-share natin yung buhay, nakasama siya. It's unfair na hindi nila malaman, kapit-bahay natin, kasama natin sa bahay. Hindi nila alam. I know, okay, there's a certain, sabi niya, pastor siya. So, nung nakilala ko sa church, bait-bait niya, talagang servant niya, ganyan. Tapos one time, in-invite niya kami sa bahay nila para doon magsagawa ng Bible study. So, habang sa Bible study, nagulat ako, yung hapon niya din sa kasambahay nila. Day, ano ba naman yan? Sobrang ganun yan. Talagang yung kung ako yung day, gusto ko nilang mawala sa earth. So, di ganun ko lang kasi tao. Ang bait nila sa church, tapos pagdating sa bahay, hindi nila tinuturing na tao, yung kasama nila. Pinisip ko sa ito, share niya kaya ng tungkol kay, paano mo share ng tungkol kay Kristo, tao na benefit? Parang hindi yung kasama natin, okay, parang hindi sila maniwala sa sinasabi natin. Pero pumasa tayo na hindi na-ikil ang kamay ng Diyos. Para maniwala rin sila, makasama natin sila paglalakbay tungo sa eternity kasama. Yes. So ano po yung sabihin ito? Ang buhay na bigay ni Kristo, nagbibigay sa atin ng kakayanan, makaling yung mga kapatiran ng tinutuwid. Yung tinutuwid na yung sinabi natin kanina, dahil hindi porket tinuturing natin sa sarili ng ating matuwid, hindi na tayo nagkakasala, hindi na tayo nagkukulang sa atin. But tayo unti-unti, step by step, day by day, tayo ay tinutuwid ng Panginoon. For us to have Christ-likeness. Christ-likeness. At dahil ang Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay na ito, siya rin nagbibigay sa atin ng makayanan at mahalin sa atin ang mga kapatiran na kasama natin tutuwid. Dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, nakakapat ng mahalin natin ng Diyos. Ang lahat, ang matuwid, nakasama niya. Natututo tayo magmahal, natututo tayo magpatawad. Mga bagay na hindi natin actually magagawa kung hindi natin makilala. Hindi lang naman yung sinasabi dito ni God. Sabi niya, by this we know that we love the children of God. We love God and obey His commandments. Ang pagmamahal sa Diyos, dapat may kaakibat ng pagmamahal sa tinawag tinutuloy. Kasi ito yung pagsunod sa nangis ng Diyos. Kapag ang church dumating doon sa point na kaya lang yung tama, join Christ lang ang tamang church sa buong mundo. At dahil si Pastor Choy lang ang tamang pastor, si Pastor Mon lang. Pag dumating natin sa point na yun, umalis sa kayo sa church nito. Huwag na kayo mag-church dito, huwag na kayo bumalik. Pero, pagka dumating sa point na gano'n, na hindi tinuturo sa amin, diba? Ipanalangin nyo din po. Ipanalangin po natin. Kasi yung ganitong mindset, kulto na po yun. And we see this in some mainstream churches na nagsasabi natin, kami lang ang totoong church. Si Jesus lang ang katotohanan at ang daan at ang buhay. Pero hindi niya nais na magsarili ng tayo. Tingnan natin yung prayer ni Jesus Christ sa John 17. Si Jesus pa nag-pray? Oo, nag-pray siya. Sa buong chapter 17 is the high priest prayer. Sabi ni Jesus, I am praying not only for his disciples, yung kasama niya lang sila, but also for all who will ever believe in me through the message, I pray that they will all be one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us, so that the world will believe that you sent me. Ito po ang nice ni Yesu Cristo. Mahalin po natin lahat ng ginagawa niya righteous para makasama. Closing, loving the righteous is hard. It is hard work, but it is not impossible. Hindi po imposible na mahalin natin. Sa ay na makulit si ganyan, matigas ang ulo na ganyan. Isa din meron po akong tinawag sa
lang po siya sa ibang bansa. Tapos sinabi niya sa akin na, Pastor, magpapapray po ako kasi. So, ano ba, hihingi pa sa akin ng payo, ano? Hindi, pupunta na ako sa isang, pupunta ka talaga. Pupunta talaga gusto mo, di ba? So, ang ano ko doon is, medyo na-disappoint ako doon. Parang, hindi mong pala eh. Bakit sabihin mo pala kung will ni Lord eh, pinamulahan mo na. Pinamulahan mo na. Kaya payo ko sa iyo, ganito. Minsan, yung inaakala natin na righteous, hindi kumikilos ayon sa will. We have pastors, we have theologians, we have mga sikat na mga leaders, church leaders, who go against the will of God. Minsan, inaakala natin na matuwid, sila yung action. Pero sa biyaya ng Diyos, makakayanan natin na magmahal. Hindi man agad-agad na mawala yung sakit, hindi siya yung kasi ang pagsuwiran natin does not come from our own yung sarili natin na kalakasan. Hindi nagmumula ito. So sa linggong ito, isipin natin, dito pa sa pamilya ng Diyos, kailangan natin matutunan mahalin at katawan. Especially yung mga bali-balita ngayon. Following ng social media, yung mga ligwaan, hiwalayan, di pagkakaunawaan ng mga Kristyano. Kailangan ba tayo nagawa? Kailangan ba makipagkamuhan? Diba? At the very least, sino yung dapat natin na panalangin? Sabayan natin yung panalangin ni Jesus Christ. At may all be one as the Father and Jesus are one. Ang lahat ng nananalig sa Kanya, matawad at mag-ayos sa para makita ng buong mundo. Tayo ay mga taga-susunod. Let us learn to love the righteous as Jesus did. Because when we were still righteous, Christ died. Mahal, patawad tayo, habang tayo mismo, tinutuloy ni Cristo. Pinalangin ko.